Oh, Karen, bakit nandito kayo ni Ronron sa daan? 11:11 na ng gabi ah. Pinalayas kasi kami ni Aling Rosa dahil nagalit siya sa akin. Ha? Bakit naman? Di sana pinagpabukas na lang niya ang pagpapaalis sa inyo. Pambihira naman oh. Pinagseselosan niya ako. Sinabi pa niyang nilalandi ko raw ang asawa niyang si Mang Mario. Pero hindi yun totoo. Nagtatrabaho lang ako ng maayos. Sadyang mabait lang talaga si Mang Mario sa amin ni Ronron. Ay, itong si Aling Rosa talaga oh. Matanda na kasi, kaya madalas nang galit. Baka naman may alam kang pwede kong mapasukan oh. Kahit kasambahay o anumang trabaho. Kailangan ko talaga ngayon eh. Hindi rin niya ako pinasahod ng isang buwan eh. 50 lang ang pera ko rito. Sumama na muna kayo sa tinutuluyan ko. Mamaya mapano pa kayo rito sa daan. Salamat Nolan ah. Sandali, kakargahin ko lang tong si Ronron. Mahimbing nang nakatulog eh. Naawa si Nolan sa mag-ina, kaya isinama niya sa kanyang tinutuluyan ng mga ito. Simula nang magbuntis ay iniwan na si Karen ang kinakasama, kaya't mag-isa niyang itinaguyod ang anak nitong si Ronron na kasalukuyang 5 taong gulang. Mabait, masipag, at mapagmahal na ina si Karen sa kanyang anak. Medyo mahina ang pandinig ng bata, kaya't minsan lamang din nakakapagsalita. Naging tagaluto at serbidora siya ng karinderya, kaya't nakilala niya ang kaidarang binatang si Nolan na madalas kumakain sa karinderya, sapagkat malapit lamang doon ang ginagawang gusali at nagtatrabaho ito doon bilang mason. Sige, dito na kayo sa kama. May ekstrang kumot ako sa cabinet, kukunin ko lang ha. Naku, sa lapag na lang kami ni Nolan. Kahit saan naman, pwede kaming matulog eh. Diyan na kayong dalawa. Ako na lang ang matutulog doon sa silyang kawayan. Sanay naman ako kahit saan eh. Maraming salamat sa iyo Nolan ah. Makakabawi rin ako sa kabutihan mo. Kumain na ba kayo? Baka naman nakatulog si Ronron na hindi pa nakakapaghapunan. Tapos na. Bumili na lang ako ng kanin at pritong itlog kanina. Sige. Matulog ka na. Kung may kailangan kayo, tawagin mo na lang ako ha. Sige. Magpahinga ka na rin, dahil alam kong pagod ka sa trabaho. Kinabukasan, maagang nagising ang binata at agad na nagluto ng almusala. Nagkataon na day off niya ng araw na yon. Nagising si Karen nang marinig ang mga kalabog sa kusina, kaya't dahan-dahan itong lumabas ng kwarto at tumungo roon. Nolan, tutulungan na kita riyan. Sana ginising mo na ako para ako na ang nakapagsaing. Pasensya ka na. Napahimbing ang tulog ko eh. Ayos lang. 6:30 pa lang naman. Matulog ka na ulit. Maaga pa. Nasanay na kasi akong magising na maaga eh. Day off ko pala ngayon. Munti ko na makalimutan. Tulungan na lang kita sa pagluluto. Kumuha ka na lang ng plato. Maya-maya luto na tong sinaing, pati itong ginisang sardinas. Pasensya na kayo ha. Ito na muna ang agahan natin. Hindi kasi ako nakapamalengke. Ako nga ang dapat na mahiya sa'yo eh. Kapag nakahanap na ako ng trabaho, aalis din naman kami kaagad ni Ronron. Wala lang talaga akong alam na mapupuntahan sa ngayon. Huwag mo nang isipin yan. Maluwag naman tong tinutuluyan ko eh. Isa pa, libre naman to dahil ako mismo ang gumawa ng kubong to. Kaibigan ko yung may-ari ng lupa kaya walang problema. Manirahan daw ako rito hanggat wala pang bumibili ng lupa. Mabuti naman kung ganun. Ang ganda nga ng lugar na to eh. Malapit na sa balon kaya wala ka ng problema sa tubig. Oo nga eh. Gusto mo bang ipagtimpla na kita ng kape? Ay, ako na Nolan. Nakakahiya naman. O siya, gisingin mo na si Ronron para sabay-sabay na tayo makapag-almusal. Pangiting tinatanong ng binata si Karen habang papasok ng kwarto. Matagal na siyang may lihim na pagtingin sa babae. Ngunit nahihiya siyang aminin ang tunay niyang nararamdaman. Dahil natatakot siya na hindi siya pansinin ito katapos niyang umamin. May mga nakarelasyon din si Nolan. Ngunit iniwan din siya ng mga ito nang sabihin niya na baog siya at kahit kailan ay hindi siya magkakaroon ng anak. Oh, Ronron, mukhang maganda tulog mo ah.
Sige na, umupo ka na at kumain. May mainit na tsokolate dito, oh. Pinagtimpla na kita. Nag-abala ka pa talaga. Ako na sana ang gumawa niyan. Minsan lang naman eh. Sige na, kumain na kayo. May pritong itlog pa rito at kamatis, oh. Paborito ko kasi itong ginisang sardinas eh. Kahit ano lang naman ang kinakain nitong si Ronron, hindi ito mapili. Alam mo, Karen, ang sarap ng pares nyo sa karinderya. Di ba ikaw talaga nagluluto nun? Oo, recipe pa yun ng yumao kong nanay. Hindi ko sinasabi kay na Aling Rosa ang secret ingredient ko. Dahil balang araw, magagamit ko yun kapag nakapagtayo na ako ng sarili kong negosyo. Siyempre, no. Katulad ngayon, pinalayas ka niya. Kung sinabi mo sa kanya ang recipe sa pares mo, di sineswerte naman siya. Paborito ko kasi yung pares at sisig na ikaw mismo nagluluto eh. Isang beses na kumain ako ron, nag-iba yung lasa. Tinanong ko kung sino nagluto. Sabi ni Mang Mario, siya raw. Dahil nagkasakit ka. Iba talaga sarap kapag ikaw ang nagluto eh. Yun nga din ang mga sinasabi ng mga customer eh. Isa din yun sa ikinagagalit ni Aling Rosa. At sa tuwing magkasama kaming nagluluto ni Mang Mario sa kusina, sinasabi niyang ang lambing daw namin sa isa't isa. Likas na mabait lang si Mang Mario, salungat sa ugali niya. Pati nga itong si Ronron ay mahal niya. Maging ang anak ko pinag-iinitan ng matandang babae. Hayaan mo na lang yun. Magpatayo ka mismo na sarili mong paresan. Tiyak na tatangkilikin ng mga tao at hahanap-hanapin pa. Ay, yun nga lang. Kailangan ng puhunan. Kaya kailangan ko talagang makahanap ng trabaho sa ngayon. Pwede ka naman magsimula ng paunti-unti. May motorsiklo ako dyan. Ano kaya kung yan mismo ang gagamitin natin na tindahan ng paresan mo? Wala pang renta at pwede ka pang magpalipat-lipat ng lugar kung saan maraming tao. Hawak mo pa oras mo at wala ka pang amo. Tutulungan kita. Ako ang bahala sa'yo. Talaga, Nolan? Naku, maraming salamat ah. Hulog ka talaga ng langit sa amin ni Ronron. Naku, kapalit lang yun ng libreng sabaw na binibigay mo sa akin. Tapos ang dami pang sahog pag ako ang umorder. Hindi naman ako papayag na hindi ko na matitikman ang luto mo, no? At saka, nakatenga lang dyan yung motorsiklo ko. Kaya pwede nating gamitin pang negosyo. At saka isa pa, nakakapagod din magtrabaho sa construction. Sobrang sakit na ng katawan ko. Ito na siguro ang senyales kapag tumatanda na. Magte-38 na ako sa susunod na buwan eh. Sige ba, kahit araw-araw pa kitang ipagluluto. Masaya silang nag-uusap habang nag-aalmusal. Mababanag rin ang tuwa sa mukha ng batang si Ronron dahil tila ba'y nagkaroon ito ng ama sa pamamagitan ni Nolan. Ilang araw pang nanatili ang mag-ina sa kubo ng binata. Si Karen ang naglalaban ng mga damit at naglilinis ng bahay. Sa tuwing uuwi ang binata ay nakahain na mga pagkain sa pagkainan. Tila ba'y kumpleto silang pamilya. Habang tumatagal ay mas lalong nahuhulog ang loob niya sa babae dahil sobrang maasikaso ito. Karen, nasan si Ronron? May dala akong laruan para sa kanya. Ay, salamat Nolan. Nandun siya sa kwarto. Tinuturuan ko kasi siyang magsulat ng pangalan niya. Para sa susunod na pasukan, marunong na siya. Handa na pala ang hapunan mo. Tsaka yung mga damit mo, tinupi ko na. Naku, hindi mo naman kailangang gawin yan eh. Huwag mo na masyadong pagurin ang sarili mo dito sa bahay. Ay naku, hindi naman ako napapagod eh. Konti lang naman ng mga labahin mo. Isa pa, wala naman akong ginagawa rito. Tsaka, para naman makapagpahinga ka na pagdating mo galing trabaho. Hindi mo lang alam kung gaano niyo ako napapasaya ni Ronron. Parang naranasan ko ng maging ama sa kanya na kahit kailan, hindi na mangyayari. Ha? Bakit naman? Umupo si Nolan sa kawayang silya sa tabi ni Karen at malungkot itong tinitigan. Hinawakan niya ang kamay ng babae at tipid ng umiti. Baog ako, Karen. Kahit kailan, hindi na ako magkakaanak. Isa yan sa dahilan kung bakit ako iniwan ng mga nakakarelasyon ko noon.
Ang pangarap ko na magkapamilya, malabo na mangyari. Pero sana pumayag ka na maging ama ko ni Ronron. Nolan, naging ama ka naman sa kanya eh. Sobrang saya ko nga na kahit papano nakakapagsalita na siya. At palagi niyang bukang bibig ang pangalan mo. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa anak ko. Karen, gusto ko sanang magtapat sa iyo na matagal na akong may gusto sa iyo. Natatakot lang akong aminin noon. Baka lumayo ka kasi sa akin eh. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Nolan, sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Kung may pipiliin man ako na maging ama ni Ronron, ikaw yun. Masaya siya sa tuwing magkasama kayo. Hindi na siya gaya ng dati na tahimik lang na naglalaro. O di kaya, hindi nagsasalita habang kinakausap. Tinatanggap mo ba ako na maging parte ng buhay niyong dalawa? Bakit naman hindi? Ikaw ang sumagip sa amin sa panahong lugmok ako at walang mapuntahan. Kaya laking pasasalamat ko na nakilala ka namin. Pangako, magiging mabuti akong ama sa kanya at asawa sa'yo. Niyakap ni Nolan si Karen dahil sa labis na tuwa. Napaluha pa ang babae dahil hindi niya sukat akalain na may magmamahal pa sa kanilang mag-ina. Ang pangarap niyang buong pamilya ay nagkatotoo. Sumilip mula sa kwarto si Ronron at napangiti nang makita silang dalawa sa ganoong ayos. Nabaling ang pansin ni Nolan sa bata, kaya't bumitaw ito ng pagkakayakap sa babae. Halika, Ronron. May dala kong laroang robot para sa'yo. Oh, umiilaw at naglalakad pa to. Halika anak, magpasalamat ka sa tito mo. Anong tito? Tatay niya na ako, no? Simula ngayon, tatay na ang itawag mo sa akin, Ronron, ha? Pinisilpa ni Nolan ang pisngi ng bata nang lumapit ito sa kanya at tinanggap ang laruan. Nagpakarga pa ito at hinalik-halikan siya nito sa pisngi at niyakap bilang pasasalamat. Abay, pinaliguan mo na ako ng halika. O, di ba? Ang ganda. Nak, doon mo na lang laruin yan sa kwarto ha. Maghahapunan na ang tito mo. Ang tatay mo. Iba talaga ang pakiramdam kapag may nag-aalaga. Ang tagal kong pinangarap na magkaroon ng sariling pamilya at natupad na ngayon. Kahit sino naman pinapangarap ang buong pamilya eh. Kaso nga lang, hindi lahat ay nabibiyayaan ng ganun. Kaya nga lahat ay gagawin ko para mapasaya kayo ni Ronron. Hindi man siya nanggaling sa akin, pero magiging mabuti akong ama para sa kanya. Hindi ako magsasawang pasalamatan ka, Nolan, sa lahat ng pagmamahal mo sa amin. Siya nga pala, bukas ipapakumpuni ko na yung motorsiklo para gawing food cart. Nang sa ganon, makapagsimula na tayo. Isa pa, malapit na rin matapos yung building na ginagawa namin. Baka sa susunod na buwan na nga eh. Talaga? Sabik na rin akong makapagsimula sa munti nating negosyo. Para naman makatulong na ako sa gastusin dito sa bahay. Huwag mo nang problemahin yan. Ako nang bahala dyan. Oh, eto nga pala ang pera. Bukas, mamalengke ka. Bumili kayo ng bagong damit ni Ronron. Napansin ko kasi na luma na yung mga sinusuot nyo eh. Naku, ang laking halaga naman ito. Ayos pa naman ang sinusuot ko eh. Si Ronron na lang ang bibilhan ko. Hindi pwede. Bumili ka ng damit para naman presentable kang tignan kapag nagsimula ng parisan. Muling niyakap ni Karen si Nolan dahil sa kasiyahan. Kinabukasan ay magkasamang namalengke ang mag-ina. Samantalang ipinayos ng binata ang motorsiklo sa kanyang kakilala. Makalipas ang 2 linggo, ay hinitid na ng kakilala ni Nolan ang motorsiklo na ginawang food cart. Ganun na lamang ang tuwa ni Karen nang makita yun. Oh, ayan na. Pwede na tayo magsimula ng parisan. May lagayan na ng malaking kaldero tsaka gas stove sa baba. Ang galing talaga ni Enting gumawa nito. Paano yan? Hindi ako marunong magmaneho ng motorsiklo.
Problema ba yun? Siyempre sasamahan ko kayo ni Ronron. Pwede na akong makapagsimula bukas. May natira pa naman sa perang ibinigay mo sa akin eh. May konting naipon pa naman ako para sa puhunan mo. Kompleto na ba mga gagamitin mo para bukas? Oo, nakabili na ako ng mangkok at kutsara. Handa na ako. Pinilahan ng pares na binebenta ni Karen. Pumwesto sila sa tapat ng gusali kung saan maraming nagtatrabaho. Malapit din yun sa paaralan, kaya't 6:00 pa lamang ng hapon ay ubus na kaagad ang kanilang paninda. Kinulang pa ang malaking kaldero ng pares. Ang dami pang naghahanap. Sabi ko na sa'yo ang sarap kasi ng pares at sisig na luto mo kumpara sa ibang nagtitinda. Bukod pa doon, mura at may libre pang sabaw. Bukas, dadagdagan ko siguro ang sisig. Kasi kinulang din eh. Ikaw ang bahala, mahal. Maski ako kahit araw-araw hindi mauumay sa pagkain yan. Naging kilala ang paresan ni Nolan at Karen. Kaya't hindi malayong may mga taong naiinggit at gusto silang paalisin sa pwesto kung saan sila namamalagi. Isa na roon si Aling Rosa. Kahit medyo malayo ang kanyang restaurant, ay sinugod niya si Karen at binuliyawan na. Aling Rosa, mawalang galang na po sa inyo. Hindi naman po tama na pahiyain mo si Karen sa maraming tao. Isa pa, may karapatan ng mga customer kung saan sila bibili. Kaya wag mong isisi kay Karen na wala ka ng customer dahil sadyang masarap naman talaga siyang magluto. Nolan, huwag mo na siyang patulan. May high blood pa naman yan. Baka mapano pa siya at tayo pa ang sisihin pag may nangyari sa kanya. Hindi pwedeng binabastos ka lang niya ng ganyan. Pinalayas ka na nga niya, hindi pa nakontento at pahihiyain ka pa. Anong gusto niya? Huwag ka magtrabaho? Aalis na nga siya eh. Kaya huwag mo nang pansinin. Kuyom ang kamao ni Nolan dahil sa pagpipigil ang kanyang galit. Hinawakan siya sa braso ni Karen upang pakalmahin. Dahil hindi niya kayang makitang binabastos sa harap niya ang babaeng mahal niya. Maging ang mga customer ay natakot sa matandang babae. Kaya ang iba'y nagsialisan sa pila. Sa ugali niya yan, sino pa ang bibili sa kanya? Kapag siya nagbibigay ng ulam, parang ayaw pa maglagay na sahog at puro sabaw na lang. Tsaka wala na rin silang tagaluto. Ikaw lang siguro nakatiis sa kanya noon. Sa sobrang strikta niya, walang tumatagal sa kanila. 4 na katulong nang dumaan sa kanya bago ako. Bukod sa pagluluto, pinapahugas pa niya ng mga plato. Tapos siya tatanggap lang ng pera? Kaya nga minsan, si Mang Mario na lang ang naghuhugas ng pinggan dahil naaawa sa akin noon. Pero ikinagagalit yun ni Aling Rosa. Pailing-iling na lamang ang binata habang tinatanong palayo ang matandang babae. Umatok ang negosyo nilang dalawa. Bagaman hindi lamang si Aling Rosa ang naiinggit sa kanila, kundi maging ang ibang tindera sa mga karinderya. Kinausap ang mga ito ng ginang upang palasin sina Karen at Nolan sa baryong iyon. Habang nagmamaneho ng food cart, ay hinarangan sila ng mga tindera at binuliyawan. At binalaan na kung hindi sila aalis ay sisirain nila ang paresan sapagkat hindi naman sila taga roon at nakikipagkompetensya pa sa kanilang negosyo. Upang hindi na lumaki ang gulo dahil nagkakasakitan na rin sila. Napagpasya ni Nolan na umuwi na lamang sa kanilang baryo at doon ipagpatuloy ang pagtitinda. Malayo pa lamang isinalubong na sila ni Aling Malia, nanay ng binata. Anak, bakit hindi ka tumawag? Nauuwi ka na pala. Oh, sino naman tong mga kasama mo? Nay, si Karen po kasintahan ko. At si Ronron naman po, ang anak namin. Anak, paano? Di ba baog ka at hindi na magkakaanak kahit kailan? Isang malaking himala naman ang nangyari. Sa bahay na lang tayo mag-usap, Nay. Ang layo pa ng binyahe namin Tapos sakay lang ng motorsiklong to. Siya, pumasok na kayo sa bahay. Ineng, pagpasensyahan mo na ang bahay namin ha. Hindi pa ako nakapagligpit dahil pumunta pa ako sa bahay ng aking kumare upang dalhin ang talbos ng kamote na tinitinda ko. Abay, ano naman ang pangalan ng gwapong batang ito, ha? Siya po si Ronron. Huwag na kayong mahiya sa akin, ha? Ituring mo na akong nanay.
ang mahal ng aking anak ay mahal ko rin. Iho, tapos na ba ang trabaho ninyo sa bayan? Bakit umuwi ka na? Opo, Nay. Mag-iisang buwan na po. Kaya nga ho, nagnegosyo na lang kami ng parisan. Kaso nga lang, pinalis kami ron ng mga tindera. Perwisyo lang daw kami sa negosyo nila. Ay, nako! Bakit naman kayo pinaalis? Siguro naiinggit lang ang mga yun sa inyo. Ano nga ba ang pares na yan? Ulam po yun. Matitikman nyo rin ang luto ni Karen. At tiyak na magugustuhan nyo. Tsaka, dito na lang kami magninegosyo. Wala pa naman nagbebenta ng pares dito eh. Sige. Kayo ang bahala. O siya, ihahanda ko na muna ang kwartong tutulugan ninyo. Sandali lang ha, at lalagyan ko ng bagong kurtina na itinago ko pa sa aparador. Si Nanay talaga oh. Kapag may bisita lang inilalabas ang mga magagandang gamit. Syempre naman. Para naman hindi nakakahiya. Inilibot ni Karen ang kanyang paningin sa loob ng bahay. Marami siyang nakikita mga bote ng langis at halamang gamot na nakapatong sa mesa. Napansin din ni Nolan na tila natakot ang mga ito sa kanyang ina, kaya't kinausap na lamang niya ang mag-ina. Huwag kayong matakot kay Nanay. Ganyan lang talaga itsura niya. Kasi hindi siya nagpapagupit mula pa nung bata ako. Isa kasi siyang manggagamot, pero mabait niyang si Nanay. Ganun ba? Hindi naman ako takot sa kanya eh. Nanibago lang siguro. Mapagmahal sa bata yung si Nanay. Kaya nang malaman niyang hindi ako magkakaanak, yun, nalungkot talaga siya. Dahil hindi ko siya mabibigyan ng apo. Eh di sa mga kapatid mo. Namatay ang bunsong kapatid kong si Ninita nung 16 na taong gulang siya. Dahil sa malubhang sakit. 2 lang naman kami. Ay, ganun ba? Buti nga nandyan na si Ronron eh. Jack, magkakasundo sila ni Nanay. Ilang sandali lumabas ang silid si Aling Malia tumungo sa sala. Kinuha rin niya ang mga magagandang pinggan at baso sa aparador na kahit kailan ay hindi pa nagagamit. Itong pinggan at baso ang gamitin ninyo ha. Bigay pa ito sa akin noong kaibigan ko sa bayan. Kahit kailan hindi ko pa talaga ito nagagamit. Naglabasan na mga magagandang gamit mo, Nay ah. Ay, syempre naman. Hindi pwedeng marumi at sira ang gamitin ninyo. Minsan lang kayo umuwi rito eh. Oh, bakit nagtatago yung batang yan sa pintuan? Huwag kang matakot sa akin, Apo. Dahil hindi naman kita sasaktan eh. Sadyang hindi lang talaga kagandahan itong lola mo. Pagpasensyahan niyo na po si Ronron. Ganyan lang talaga siya sa bagong kakilala niya. Pero kapag nasanay ay makulit din po siya. Ay, sandali lang at magluluto muna ako ng hapunan natin. May bangus akong ibinigay ni Marsing kanina. Kapalit na mga talbos ng kamote. Tutulungan ko na po kayo. Sige, Iha. Mabuti naman at nagustuhan mo itong anak ko. Sana naman wag mo nang hiwalayan ha. Para naman may makasama siya sa kanyang pagtanda. Tumatanda na rin ako. At iilang taon na lang din siguro ang nalalabi sa aking buhay. Huwag mong sabihin yan, Nay. Ang lakas-lakas niyo pa oh. Mahina na ang tuhod ko, anak. Magpipitumput 6 na ako sa susunod na taon. Maging ang balakang ko sumasakit na nga rin. Kahit simula pa lamang ng kanilang pag-uusap ay nagkapalagay na kagad sila ng loob. Ang nooy pangamba na hindi sila matatanggap na mag-ina ng magiging biyenan ay napalitan ng tuwa. Dahil maging si Ronron ay masayang kinakausap ni Aling Malia. Ikaw, Ronron, nag-aaral ka na ba? Nay, medyo mahina po pandinig ni Ronron. Kaya lakasan niyo ang boses niyo. Ay, ganoon ba? Ay, baka pwede pang gamutin siya? Marami akong herbal na gamot dyan. Simula po kasi nang ipinanganak siya mahina na ang pandinig niya sa kanang tenga. Nakakarinig pa naman siya Maaari natin siyang pag-aralin sa Barrio Hall. Ako ang maghahatid sa kanya sa paaralan. Naku, Nay, dumito ka na lang sa bahay. Mamaya, madapa ka pa eh. Kami na ni Karen na maghatid sa kanya. Kaya ko pa naman, anak.
Namimiss ko lang talaga ang panahon na hinahatid sundo ko kayo sa paaralan. Tsaka, di ba, magtitinda kayo ng pares. Ay ako nang magbabantay sa batang ito. Mabait naman to eh. O sige, kayo na. Alam ko namang sabik na kayo magkaroon ng apo eh. Basta iho, mahalin mo ang batang ito at ang nanay niya dahil sila na ang magiging pamilya mo. Siyempre naman po, Nay. O siya, maghapunan na tayo. Parang inaantok na tong si Ronron eh. Hindi mapawi ang ngiti sa labi ni Aling Malia. Na sa wakas ay nagkaroon na ng sariling pamilya ang kanyang anak na si Nolan. Yun ang madalas niyang hinihiling dahil ayaw niyang mamatay siyang nag-iisa ang kanyang anak. Kahit hindi man niya tunay na apo ang bata, ay tinanggap niya ito at minahal. Kabilugan ng buwan, kinuha ng matandang babayang langis sa kanyang aparador at pinahid yun sa nananakit niyang katawan. Ay nako, ang sakit na naman ng katawan ko. Hindi maaaring makita ako ng aking apo na magpalit ng anyo. Mamaya matakot yun sa akin. Sinarado niya ang pinto ng silid at pinuksan ng kalahati ang bintana. Napansin niya na may aninong tumatakbo mula sa kasukalan at may narinig din siyang mga yabag. Uy, sino naman ang taong yan na pabalik-balik gayong malalim ng gabi? Matingnan nga. Nararamdaman kong hindi siya ordinaryong tao dahil patuloy na bumubula itong langis ko. Hindi naman ako nagpapalit ng anyo, pero umaapaw pa rin itong bote ng langis. Bukod sa akin, may aswang na napagawi rito sa baryo. Ngunit, sino siya? Kailangang alamin ko ito bago pa maghasik ng lagim ang animal na yan. O Nay, Ay, bakit itlog gising ng ka pa? butike. Sino sinisilip mo sa bintana? Nanggugulat ka naman, anak eh. Sinarado ko na yung pintuan Nakatiwangwang, nakalimutan yung kandado. Sino ba ang tinitignan nyo dyan, Nay? Shh! Huwag ka maingay. May anino akong nakita sa kasukalan. Nararamdaman ko rin ang bigat na dala niyang enerhiya. Natitiyak kong masama ang nilalang na yon. Wala naman ho O sige na, sarado nyo na yung bintana. Kukuha lang po ako ng tubig sa kusina. Nauuhaw ako eh. Oh, sige. At ako'y matutulog na rin. Napasilip sa kawayang dingding si Nolan nang mapansin ang anino na tumatakbo na napadaan sa kanilang bahay. Maging siya ay nagtaka kung sino ito na animoy nagmamadali ngunit wala namang humahabol. Baka siya yung nakita ni Nanay. Muli siyang bumalik sa kwarto at natulog. Bagamat na natiling gising si Aling Malia at nakikiramdam sa paligid. Ngayon ko lang naramdaman ang ganoong kabigat na enerhiya sa tinagal-tagal kong naninirahan sa baryong ito. Batid kong masamang aswang yon. Huwag lang talaga siyang magkakamaling sakta ng pamilya ko dahil ako mismo ang makakalaban niya. Kinabukasan, tila bilasang isdang namumula ang mga mata ng matandang babae dahil hindi siya nakatulog buong magdamaga. Kaya't nagulat si Karen nang biglang makasalubong ang biyenan sa kusina. Ay, pasensya ka na, Ineng, dahil nagulat kita. Ang aga niyo namang nagising, Nay. 5:00 pa lang ho. Hindi kasi ako makatulog kagabi. O ito, nagtimpla na lang ako ng tsaa. Pasensya ka na rin, Nay Magugulatin din ako eh. Magluluto na kasi ako ng pares eh. Nahiwa na naman ni Nola ng mga karne at sangkap kagabi. Kaya't mabilis nang maluto ito. Mabuti naman at naisipan ninyong magnegosyo. Masarap tang magluto. Iwanan mo pala ako ng 5 supot ng sisig dahil bibili si na Marsing at Linda. Kahit mga kaibigan ko ang mga yun wala nang libre. Sinabi ko kasing magaling kang magluto. Kaya gusto nilang tikman ang mga niluluto mo. Tsaka kinausap ko na rin ang guro sa Barrio Hall kahapon.
pwede na raw pumasok si Ronron sa kinder. Nay, maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa amin ng anak ko ha. Walang ano man yun. Nagpapasalamat nga ako na binigyan mo ng pagkakataon si Nolan na maging isang ama. Alam mo bang baog yung anak ko, Ineng? Sinabi po niya yun sa akin. Pero naging mabuti po siyang ama kay Ronron. May mga nakikilala naman ako na may maraming anak. Ngunit hindi nagagampanan ang responsibilidad. Ayun, naglalasing. Mas inuuna pa ang alak kaysa ipambili ng pagkain. Maswerte ka sa anak ko dahil wala yung bisyo. Oo nga po, Nay. Maswerte din po kami sa inyo dahil mabait po kayo. Hindi naman masyado, Ineng. Natatawa pa nitong hampas sa braso ni Karen. Napalakas yun dahilan ng muntik ng matumbang manugang sa silyang kinauupuan nito. Ang lakas mo pa rin talaga, Nay. Ay nako, nangihina na nga Mahina pa pala yan, Nay. Ano pa kaya kung malakas kayo? Siguro, tumilapon na ako sa labas ng bahay. Palabiro ka rin, bata ka. Oh, gising na pala kayo. Mahal, bakit hindi mo ako ginising para natulungan kita? Ay, naisalang ko na sa apoy ang kaldero. Nag-uusap lang naman kami ni nanay dito Mabuti naman at magkasundo kayo. Mabait namang bata itong si Karen Hindi katulad nung huling babaeng dinala mo rito, ang suplada. Narinig ko pang nilalait niya ako. Kung hindi lang talaga ako nagpigil, binatukan ko na yun Akala mo kung sino maganda. Makinis lang ang mukha pero mukha namang kabayo. Nay naman. O totoo naman Mabuti nga at hindi siya ang nakatuluyan mo. Dahil kung siya, ewan ko lang kung saan siya pupulutin. Maging si Karen ay natatawa sa seryosong mukha ng biyenan habang nagkukwento. Baya-maya'y tumatawa rin ito kapag may naalalang nakakatawa. Agad na binigyan ni Karen ng biyenan nang maluto na ang pares. O, Nay, tikman mo itong luto ko. Mainit pa kaya dahan-dahan lang sa pagkain ha. Amoy pa lang mukhang masarap na. Ay! Ang init! Napaso tuloy ang dila ko. Ihipan mo muna, Nay. Kagagaling lang sa apoy Marami pa rito Ay, ang sarap nga anak. Hindi talaga nagkamali si Dolan sa'yo. Ang sisig, huwag mong kakalimutan ha. Dahil dadalhan ko si Marsing. Nako, tataba ako dito sa sarap ng luto mo, Karen. 3 mangkok ang naubos ni Aling Malia, kaya tagaktak ang kanyang pawis. Malakas siyang dumighay dahil sa kabusugan. Oh, Nay, bakit parang hindi ka na makakilos dyan? Totoo ngang masarap magluto itong si Karen Akalain mo 3 mangkok ang naubos ko. Nay, marami pa rito Baka gusto niyo pa. Ay, hindi na. Mamaya na lang ulit. Baka sumabog na itong tiyan ko. Ibenta nyo na lang yan. Tirhan nyo na lang kami ng uulamin mamaya ni Ronron bago kayo umalis. May sisig na po akong itinabi para sa inyong dalawa. Maagang umalis sina Nolan at Karen upang magtinda ng pare sa kanilang lugar at karatig baryo. Naiwan si Ronron sa pangangalaga ni Aling Malia. Matapos ang mga paglinis ng katawan at kumain ng bata, ay magkasamang nagtungo ang maglola sa barrio hall upang mag-enroll sa kinder. Habang lumalakad ay napansin ni Aling Malia ang nag-uumpukang mga tao, kaya nakiusyoso na rin siya. Oh, anong nangyayari? Bakit nagkukumpulan kayo rito? Ang aga-aga nagchichismisan na kayo. May natagpo ang bangkay malapit sa palayan. Totoo bang wala kang alam tungkol dito? Magtatanong ba ako kung alam ko? Ay, ang hina mo naman. Tsaka, bakit ganyan ka kung makatingin sa akin? Hoy, noong kabataan ko'y maganda naman ako, Kaya, huwag mong husgahan ang itsura ko ngayon, ha? Di naman kita hinuhusgahan ha. Pero alam mo Lola, simula nang dumating yung anak at manugang mo rito, may natatagpuan ng patay sa baryong ito. Hindi kaya may kinalaman sila sa mga nagaganap na patayan?
Hoy, ikaw lalaki ka ha. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Lalo na wala kang pruweba. Isa pa, hindi mamamatay tao ang anak at manugang ko. Baka gusto mong putulin ko yung matabil mong dila. Ay, ang tapang mo naman, Lola. Hindi kaya sinasahog nila sa kanilang pares sa laman ng tao? Hoy, magdahan-dahan ka ha sa pamimintang. Walang preno yung bibig mo, baka ipakulong kita. Tsaka, ilayo mo ang bunganga mo sa akin. Mas amoy emburnay ka pa kesa sa akin, no? Kung makapamintang ka, ha? Akala mo hindi ko alam na isa ka sa inggitero dito sa baryo. Makapanira ka lang ng kapwa na nagpupursige sa buhay Kung ano-ano nang pinaparatang mo na wala ka namang pruweba. Tumawa ang barberong si Bena at matalim na tinitigan ng matanda. At nabaling din ang tingin ito sa batang si Ronron bago ito tumalikod. Dahil sa inis sa matandang babae ay binatukan niya ang lalaki gamit ang tungkod nito. Aray! Ano ba yan? Hindi lang yan ang aabutin mo sa akin kung patuloy mong sisiraan ang aking anak at manugang. Dayo ka lang din naman sa lugar na ito. Ay baka gusto mong palayasin kita rito. Di mo magagawa yan! Dahil taga rito ang asawa kong si Loling! Halika na nga, Ronron. Bastos ng taong yan. Ewan ko ba kung ano ang nagustuhan ni Loling sa kanya. Ang laki ng tiyan at ang baho-baho pa ng bunganga. Hoy, tanda! Ano sinabi mo? Ang sabi ko, pangit ka na nga, chismoso at bintangero ka pa. Bago lisanin ni Aling Mali ang naturang lugar, ay lumingon siya sa barberong si Ben. Tila ba'y nakaramdam siya ng hindi may paliwanag na enerhiya na nagmumula sa katawan ng lalaki. Madalas niyang nakikita ito, ngunit unang beses silang nagkaharap. Ang alam ng karamihan ay isa siyang manggagamot, ngunit lingid sa kaalaman ng mga ito ay isa rin siyang aswang. Bagamat marunong siyang kumontrol ng pag-aaswang niya at hindi ito nambibiktima ng tao. Samantala, tinangkilik ng mga taong lutong pares ni Nolan at Karen. Ngunit hindi maiwasan na may tao na gustong magpabagsak sa kanila at hindi nasisiyahan sa tagumpay ng iba. Nay, usap-usapan ngayon sa baryo ang natagpo ang bangkay sa palayan kanina. Ay, sino kaya may kagagawan nun? Yan ang hindi ko nasisigurado. Pero sa palagay ko hindi hayop ang may kagagawan nun, kundi isang masamang aswang. Aswang? Sa panahon ngayon, meron pa ba nun? Tumanda na ako pero hindi pa ako nakakita ng aswang Ay, wag mo nang pangarapin yan, anak. Maiba nga pala ako. Nakapag-usap na kami ng magiging guro ni Ronron. Nailista ko na siya sa barrio hall. Mag-uumpisa na ang kanilang klase sa susunod na Lunes. Salamat po, Nay, dahil tinuring mo ng tunay na apo si Ronron. Hindi mahirap mahalin si Ronron, anak. Malambing at mabait na bata. Kahit na may pagtamakulit, normal lang naman yon sa mga bata. Tingnan mo nga itong ginuhit niya, oh. Ako raw ito at siya. Nakakatuwa talaga siya. Napamahal ka na talaga sa kanya, Nay. Kumusta na nga pala ang pagbebenta ninyo, anak? Eto po, kahit papano nakakabawi na. Minsan kinukulang pa yung isang kalderong malaki. Lalo na kung doon kami pupunta sa bayan. Ang bilis maubos. Mabuti nga yan, anak, para naman makapag-ipon kayo. Napahinto sa pagsasalita si Aling Malia nang mabaling ang kanyang pansin sa labas ng kanilang bahay. Batid niyang may taong nakamasid sa kanila na nagkukubli lamang sa kadiliman. Oh, Nay, sino ba tinitignan mo dyan? Wala, anak. Isarado mo na ang mga bintana at isasara ko na rin ang pintuan. O sige, magpahinga na po kayo. Mamaya hindi na naman kayo makatulog niyan Mauna na kayo, titiklupin ko pa ito mga damit ko. Maagang natulog si Karen dahil sa matinding pagod sa pagtitinda. Lumabas ng bahay si Aling Malia upang tukuyin kung sinong taong nagmamasid sa kanila at ilang araw ng pabalik-balik doon. Alam kong ilang gabi ka nang nagmamanman, hayop ka. Ano ang kailangan mo rito? Umasok siya sa kasukalan bitbit ang tansong patalim.
Isang aswang si Aling Malia. Ngunit kinamumuhian niya ang mga aswang na nambibiktima ng mga inosenteng tao. Naging maalam din siya sa panggagamot at mga pangontra sa mga aswang. Dahil sa tulong ng namayapa nitong asawa na albularyo, namuhay siya bilang normal na tao dahil sa orasyon na isinagawa sa kanya upang makontrol niya ang sarili sa pagpapalit ng anyo. Kung isa ka mang aswang, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka kapag may masama kang gagawin sa pamilya ko. Nakarinig siya ng mga yabaga kaya't sinundan niya ito. Nagtama ang kanilang paningin. Mahigpit na hinawakan ni Aling Malia ang patalim dahil tila naglalaway pa ang aswang at nagbabaga ang mga matang nakatingin sa kanya. Anong pakay mo, ha? Bakit napapansin kong minamanmanan mo ang bahay namin? Kung may masama kang balak, huwag mo nang ituloy dahil ako ang makakalaban mo. Alam ko rin na ikaw ang may kagagawa ng pagpatay sa natagpuang bangkay sa palayan. Walang ano-ano'y kumaripas lamang ito ng takbo at nilisan ang kinaroroonan ng matanda. Ang bilis niyang tumakbo. Makauwi na nga. Kailangan kong lagyan ng pangontra ang palibot ng bahay. Sa palagay ko ay ang aking apo ang pakay ang hinayupak ngayon. Inilibot niya Aling Malia ang paningin sa loob ng kasukalan bago umuwi. Naririnig pa niya ang papalayong halinghing ng aswang. Baka natipuhan niya si Ronron. Ang taba na kasi ng katawan kumpara sa dati. Hindi niya pwedeng makuha ang aking apo. Sa kusina ito dumaan upang pumasok ng bahay. Bigla siyang napasigaw ng magulat nang naroon ng manugang. Ay, buntot ng kabayo! Ikaw pala, Ineng! Ay, Diyos ko, akala ko tulog ka na. Naihi kasi ako na eh. Naalala ko rin na hindi ko pa nahugasan ng sisidla ng sisig. Muntik na lumabas ang kaluluwa ko sa pagkagulat. Saan ka ba nanggaling, Nay? Ha? Ay, nagpahangin lang. Naiinitan kasi ako eh. Bakit may patalim kayong hawak? Ito. Baka kasi may makasalubong akong mabangis na hayop sa labas. Mabuti nang maging handa bago pa nila ako malapa. Pumasok na po kayo, Nay. Mahamog na oh. Mamaya, magkasakit pa kayo. Sige. At isasara ko na itong pinto. Muling iginala ng matanda ang kanyang paningin sa madilim na paligid. Batid niyang nakalayo na ang aswang dahil wala na siyang nararamdamang mabigat na enerhiya. Pumasok siya sa kanyang kwarto at kinuha sa lumang kabinet ang mga gamit ng yumao niyang asawa. Nandito pa ang buntot pagi at iilang mga tansong patalim na kagamitan ni Ador. Ito na lang ang alaala ko sa kanya. At ang lumang litrato namin noong bagong panganak pa lamang si Nolan at Nenita. Napaluhang inalala ni Aling Malia ang nakaraan kasamang albularyo nitong asawa. Na kahit nagmula sa angkan ng mga aswang ay tinulungan siya nito na mamuhay bilang normal na tao. Minahal siya ni Ador kahit magkalaban man ang kanilang angkan at pinili niyang kumampi sa kabutihan. Kahit kailan ay hindi ako nagsisisi na sumama ako sa iyo, Ador. Sa iyo ko naranasan ang mamuhay ng payapa at masaya sa piling ng ating mga anak. Ngunit dahil sa iyong tungkulin bilang isang manggagamot ay nasawi kayo ni Nenita. Pinatay ka nila at binigyan ng sakit ang ating mga anak. Ngunit si Nolan lamang ang nakaligtas at si Nenita tuluyang humina ang katawan at binawian ng buhay. Patawad kung wala akong nagawa upang iligtas ka sa kamay ng aking mga kalahi. Ngunit sa huling hininga mo ang pagmamahal mo sa amin ang siyang nanaig. Mailayo mo lamang kami mula sa kanila. Siguro
kung hindi mo napigilan ang mga aswang na sumugod sa ate doon, maging si Nolan ay naging masamang aswang na rin ngayon. Maraming salamat sa iyo, mahal kong asawa, sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal mo sa amin. Niyakap niya ang lumang litrato nilang mag-asawa hanggang siya'y nakatulog. Kinabukasan, nagising si Aling Malia na may sumusundot-sundot sa kanyang ilong. Iminulat niya ang kanyang mga mata at napasigaw siya nang makita si Ronron na hawak na nito ang tansong balisong at itinutuon sa kanyang ilong. Ay, bitiwan mo yan, Apo! Oh, Nay, bakit katabi mo yung mga balisong ni tatay? Grabe ka naman kumakami sa kanya. Mamaya matusok ka pa niyan eh. O, tignan mo, akala ni Ronron laruan. Akin na nga yan, Apo, at ibabalik ko na sa cabinet. Nay, kailangan na po natin mag-ingat sa ngayon. Lalo na't may kasama na tayong bata rito sa bahay. Eh mamaya masugatan pa kayo o di kaya itong si Ronron. Ay, oo nga, pasensya ka na anak. Itong buntot pagi na lang ang ilalabas ko. May mga naririnig kasi ako mga yabag tuwing gabi. Baka kako, natipuhan na masamang elemento itong si Ronron. Eh, hindi naman ako papayag na magkasakit itong makulit kong apo. Eh pagkatapos na dyan, mag-almusal na po tayo. Susunod ako, anak. Agad na lumabas ang silid si Nolan at tinulungan sa paghahain ng kinakasama nitong si Karen at sa paghahanda rin ng mga gamit na dadalhin nila sa pagtitinda. Pambihira naman to si nanay oh. Nangungulila na naman kay tatay. Nilabas na naman lahat ng mga balisong sa lumang kabinet. Kagabi, nadatnan ko siyang lumabas ng bahay. Naiinitan daw siya, pero may dalang patalim. May umaaligid daw rito sa bahay. Kaya siya lumabas para tukuyin kung sino o kung ano yun. Malakas kasi pakiramdam ni nanay dahil manggagamot siya. May aswang nga ba dito? Wala pa naman ako nakikita eh. Mga lasenggo siguro, marami. Nakapaghain na pala kayo. Pasensya na, tinanghali ako ng gising, ha? Anay, naihanda ko na pala ang mga gamit ni Ronron sa eskwela. Nariyan na po ang bag niya, tsaka nakapagbihis na rin siya. Anong oras na ba? 7:00 na po. Ay, sandali, at maliligo lang ako. 8:00 ang pasok niya. Mamaya bahuli kami sa klase. Nay, dahan-dahan lang. Ang lapit lang naman mula rito ng Barrio Hall eh. Wala pang 10 minuto, nandun na kayo. Kahit na. Dapat sa unahan umupo yung apo ko para naman maintindihan niya ang leksyon niya. Ikaw noon, madalas na nahuhuli sa klase. Kaya sa hulihan ka nakaupo at naging mahina sa aralin. Ay, grabe ka naman, Nay. Nasaan na ba ang tuwalya ko at makaligo na? Wala pang 5 minuto ay agad na natapos sa paliligo si Aling Malia dahil sa kanyang pagmamadali. Nanginginig din ang buo niyang katawan dahil sa lamig ng tubig. Wala pang 5 minuto ay agad na natapos sa paliligo si Aling Malia dahil sa kanyang pagmamadali. Nanginginig din ang buo niyang katawan dahil sa lamig ng tubig. Hay nako, kapag matanda ka na talaga, madalas nang giniginaw. Ay, nasaan na bang duster ko? Ay, Nay, nandito po oh. Hinangir ko po kagabi. Salamat, anak. Dali-dali rin siyang kumain dahil ayaw niyang mahuli sa klase ang kanyang apong si Ronron. Ganun na lamang ang tuwa ni Karen dahil sa sobrang maalagang biyenan sa kanyang anak. Sabay-sabay silang umalis ng bahay. Sa daan ay inanok nila si Mang Marsing ng pares, ngunit umiling-iling ang matanda. Oh, bakit naman ayaw mo? Kamakailan lang sinabi mong bibili ka. Ay, sa susunod na lang, Malya. Tsaka alam mo bang usap-usapan ngayon? Kumakalat na sa baryo na ang karning isinasahog sa pares lamang loob at karne ng tao. Naniniwala ka naman doon. Abay, sadyang namumuro na sa akin ang taong yun Mawalang galang na po, Lolo. Hindi po karne ng tao ang sinasahog sa pares namin, kundi karne ng baka. Sino naman po ang nagpakalat ng maling kwentong yan? Hindi naman
naman ako naniniwala eh. Eh kung hindi ka naniniwala, di bumili ka na. Ang tagal mo na akong kaibigan, kung kani-kanino ka pa nakikinig. Palibhasa, ang nagpakalat ng balitang yan ay nilamon ng inggit sa katawan. Kaya hindi umuusad sa buhay. Sino po bang tinutukoy mo, Nay? Di ang bugok na Ben na barbero dyan sa kanto. Kalalaking tao ang tsismoso. Siya nga itong dayo lang rin sa baryo natin Pinatulan si Loleng na 10 taon nang mas matanda kaysa sa kanya. Tapos kung ano-ano pang pinagsasasabi sa mga tao na pumupunta sa barbershop niya. Naku, may araw din niyang lalaking yan sa akin. Hayaan mo na siya, Nay. Hindi naman totoong sinasabi nun eh. Ay, hindi pwedeng siraan niya ang hanap buhay ninyo ni Karen. Pinaghirapan yung dalawa yan eh. Pabayaan niyo na po siya, Nay. Wala lang sigurong magawa ang taong yun. Sige, hatid niyo na po si Ronron. Nandun na po ang teacher niyo. Ay, oo nga pala. Halika na, Apo. Baka mahuli ka pa sa klase. Oy, Marseng, mamaya na tayo mag-usap ha. Ihahatid ko na muna itong apo ko. Matapos na maihatid ni Aling Malia si Ronron sa paaralan, ay dali-dali nitong tinungo ang barbershop ni Ben. Dahil alam niyang ito ang naninira sa hanap buhay ng kanyang anak. Hoy, lalaki! Ano itong naririnig kong haka-haka na hindi masarap ang pare sa tinitinda ng anak at manugang ko? Na ang sahog laman ng tao? Kung ang lamang loob mo kaya ang isahog ko ngayon, ha? Oh, Lola, hini-hini ka sa pamimintang mo Hindi ako nagpapakalat ng ganyan. Ikaw lang naman itong alam kong may inggit sa katawan Kamakailan lang, pinagbibintangan mo na ang mga anak ko ang sanhi ng patayan dito sa baryo. Para malaman mo ha, wala pa sila ay may natatagpuan ng bangkay rito. At yon ay simula nang dumating ka. Ginigigil mo talaga akong bugok ka Puputulin ko yung dila mo Kinuha ni Aling Malia ang gunting na nakalapag sa mesa at dinuro-duro yon sa bunganga ng lalaki. Bitiwan mo yan, Lola. Mamaya may saksak mo pa yun sa akin Isasaksak ko talaga to sa'yo kung hindi ka titigil sa paninira. Hanggang ngayon nasisinghot ko pang baho ng bunganga mo. Ewan ko nga ba sa mga nagpapagupit sa'yo rito kung bakit nila nakakayanan ng amoy ng hininga mo. At saka, yung si Loling, paano niya natitiis ang baho ng bunganga mo kapag nakikipaghalikan sa'yo? Umalis ka na nga rito. Tignan mo, natatakot na yung mga bata sa'yo. Mga bata, magsiuwi na kayo. Huwag kayo nagpupunta rito. Dahil bukod sa tapang ng hininga ng lalaking ito, malakas ang aking pakiramdam na may gagawin siyang hindi ka nais-nais sa inyo. Ano ba yung pinagsasabi mo, tanda? Ikaw nga itong naninira ng harap-harapan Mabuti na yan, kaysa patalikod mo kami sinisiraan. Isa pa, totoo ang sinasabi ko. Dahil itsura mo pa lang, hindi na mapagkakatiwalaan. Nandidilat pa ang mga matang sambit ni Aling Malia at agad na nilisan ng barbershop. Sa kanyang paglabas, lihim niyang sinabuyan ng abo ng halamang sakap ang palibot ng barbershop ni Ben. Kaya't nakaramdam ito ng pangangati at init sa katawan at hindi ito mapakali. Buwisit na matandang yun Ang kati ng katawan ko. May galis pa yatang dalang bruhang yun. Hoy! Matanda lang ako, pero hindi mahina ang pandinig ka. Wala akong galis at dalang mikrobyo sa katawan. Baka ikaw! Umalis ka na nga! Nanggugulo ka lang rito Hindi ako titigil sa panggugulo kung patuloy mong sisiraan ang mga anak ko. Naghahanap buhay sila ng marangal, tapos paparatangan mo lang ng kung ano-ano. Palibhasa Tsismoso ka! Sunod-sunod ang nawawalang bata sa baryo at natatagpuan sa liblib na lugar. Ang pinaghihinalaan ng mga tao ay si Karen na bagong salta lamang sa lugar na yun. Inuyog sila ng mga tao nang may natagpuan na namang bangkay ng bata sa talahibaan. Nagkataon na papalabas na sila ni Nolan sa bahay nang harangin sila ng mga tao. Ang babae niya nang siya na rin kung bakit parami ng parami ang natatagpo ang patay dito sa ating lugar. Simula nang tumuntong siya rito, ay minalas na ang ating baryo.
Wala po akong alam sa pinagsasasabi mo, Manong. Hindi ako ang pumapatay. Maniwala kayo. Maghunos dili po kayo. Huwag naman kayong mamimintang ng walang patunay. Marangal kami naghahanap buhay at wala kami sinasaktang tao. Sus, magmamaang-maangan pa kayo. Maging ang nanay mo nga mukhang aswang eh. Kaya hindi malayong pamilya kayo ng aswang. At ang para sa tinitindan nyo, laman ng inyong mga biktima. Anong kaguluhan ito? Natutulog pa ako ang ingay-ingay nyo. Oh, bakit kayo narito ang aga-aga? May ayuda bang paparating? Wala po, Nay, kundi problema. Anong pakay ng mga taong yan? Nay, pinagbibintangan nilang si Karen ang pumapatay ng mga nawawalang bata dito sa baryo. Hindi totoo yun. Ay, sus! Hoy, mga walang hiya! Lumayas nga kayo sa pamamahay ko! Kung wala man lang kayong masasabing maganda. Gusto niyo yatang ako mismo tumabas sa mga laman ninyo, ha? Nagpapaniwala kayo sa barberong yan? Mas malansa pa ang bunganga niyan kesa sa akin. Isa pang magsasalita sa inyo laban sa manugang ko. Puputulan ko talaga ng dila. Pumasok ng bahay si Aling Malia at kinuha ang balisong na nakatago sa kanyang kwarto. Nagsitakbuhan ng mga tao sa takot na mahataw ng patalim. Ano? Ang tapang ninyo, ha? Sige, bumalik pa kayo rito dahil hindi ako magdadalawang isip na dukutin ang mga laman ninyong lahat. Mga peste kayo! Nay, tama na po yan. Baka kami pa ang tamaan ng balisong. Bakit ako ang tinuturo nilang salarin? Wala naman akong ginagawang masama. Huwag kang papaapekto sa mga taong yan. Tutuklasin ko kung sinong hinayupak na yon na siyang sanhi ng patayan at pagkawala ng mga bata. Malilintikan talaga sila sa akin. Nay, huwag kang susugod sa kanila, ha? Baka mapatay mo pa sila at makulong ka. Wala na akong pakialam. Uunahan ko sila bago pa nila kayo masaktan. Hinihingal na tumakbo si Mang Marsing patungo sa kanilang bahay upang makibalita sa kanila. Oh, Marseng, kakampi ka rin ba ng mga animal na yon? Halika rito, tatabasin ko yung ulo mo. Ano bang pinagsasasabi mo? Nandito ako para ibalita sa inyo na parating si Kapitan dahil nakarating sa kanya ang usapin na ang manugang mo raw ang pumapatay. Nasaan na siya at ako ang haharap? Mga walang hiya, wala nang ginawa kundi magpakalat ng maling kwento. Nay, kumalma po kayo. Kakausapin ko po ng maayos si Kapitan. Dahil hindi naman po totoo ang paratang nila sa atin eh. Lalo na sa akin. Ewan ko ba sa mga tao ngayon ang kikitid ng mga utak? Ang bilis na maniwala sa mga sabi-sabi. Malilintikan talaga sa akin ang barberong yon. Dahil siya ang alam kong nagpapakalat ng maling kwento. Dumating si Kapitan Dani sa bahay ni Aling Malia at kinausap sila nito. Nanginginig ang buong katawan ng matanda dahil sa galit. Kapitan, sa tinagal-tagal kong naninirahan dito sa baryo, wala po akong ginawang masama. Maging ang anak kong si Nolan. Ang manugang ko naman, napakabait. Bakit kami ang pinag-iinitan ninyo sa patayang nagaganap? Hindi naman ho makatarungan na basta-basta na lang kayong naniniwala sa maling paratang sa pamilya namin. Bitawan mo nga muna yung balisyong. Baka mamaya mawala ka pa sa sarilit. Mapatay mo pa kami. Talagang papatayin ko kung sino man ang mananakit sa pamilya ko. Nay, ako na po ang kakausap sa kanila. Total, ako naman po ang pakay nila eh. Hindi pwede. Baka kung ano pa ang gawin nila sa'yo. Unang beses na makita ni Karen na nagalit ang kanyang biyanana. Nanilisik ang malaki nitong mata na wari handang pumatay. Umupo na muna kayo, Nay. Ikukuha ko lang kayo ng tubig. Nay, kumalma na kayo. Nakakatakot na po itsura nyo eh. Tignan nyo sa salamin oh. Para na kayong mangkukulam. Hindi pa naman kayo nakakapagsuklay na mahaba niyong buhok. Paano ako kakalma? Gayong lahat sila ay pinagbibintangan tayo ng masama. Kaya nga kakausapin natin sila na maayos eh. Huwag high blood, Nay. Kapitan, maaari nyo naman pong tingnan ang buong bahay. Lalo na po ang kusina.
Malinis ang bahay namin at wala kayong makikitang parte ng tao. Mga buwisit kayo. Nagpapaniwala kayo sa mga gunggong na yon. Huminahon ka nga, Amalia, para naman mapatunayan natin kay Kapitan na mali ang paratang sa inyo ng mga tao. Ay kaya hayaan nyo na silang inspeksyonin ang bahay ninyo. Oh, pumayag naman ako. Pumayag ka nga pero parang kakatayin mo naman sila. Buhaghagang buhok at namumula pa ang mga mata ng matandang babae dahil kagigising lamang nito. Tapos yun pa ang bumungad sa kanya. Ilang gabi na siyang hindi nakakatulog dahil sa pagbabantay ng nilalang na umaaligid sa kanilang bahay. Ilang sandali lumabas ng bahay ang kapitan at ang 3 kagawad nang walang makitang anumang kahina-hinala sa bahay. Ano? Naniniwala na ba kayo na hindi kami ang pumapatay? Napatakip ng ilong si Mang Marsing dahil hindi pa nakakapagmumog si Aling Malia at yun na kagad ang bumungad sa kanya. Umalis ng bahay si Kapitana matapos na mag-usap sila ni Nolan at Karen. Malilintikan talaga ang mga taong sumugod dito sa bahay. Mga walang hiya. Nay, ayos na po. Nakausap na namin si Kapitan. Humingi rin siya ng paumanhin. Ginawa lamang nila yon dahil marami nang nagsusumbong sa kanila na baka may kinalaman ako sa pagkawala ng mga bata. Wala naman tayong itinatago. Kaya bukas ang bahay upang tingnan nila. Oh, may nakita ba sila? Sinisira lang nila ang araw ko eh. Gusto nyo bang ipagtimpla ko kayo ng kape, Nay? Umiinit na ang ulo. Mainit pang ipaiinom mo sa akin. O anong gusto nyong inumin? O sige, ipagtimpla mo na lang pala ako. Ikaw, Marsing, gusto mo bang magkape? Ay, sige. Akala ko kumakampi ka na sa kanila eh. Dahil tatapusin ko na talagang pagkakaibigan natin. Napakamatampuhin mo naman. Siyempre hindi, no. Kahit ganyang kakalukalo ka, alam kong mabuti kayong tao. At hindi ninyo magagawa ang paratang ng mga yun sa inyo. Mabuti at nagkalinawan tayo. Simula ng araw na yun ay naging mapagmatsyag na si Aling Malia. Lihim niyang minamanmanan ng bawat kilos ng barbero na kanyang kinamumuhian. Alam kong may lihim kang itinatagong gunggong ka. Kaya isang pagkakamali mo na inubos mo ang pasensya ko. Nakatulala ka na naman dyan, Nay. Ano ba nakikita nyo sa kape? Bakit ang talim ng pagkatitig mo sa tasa? Wala. May iniisip lang. Nay, wag mo nang pansinin ng mga taong yun. Di sana kung tayong pumapatay na ubos na silang lahat dito sa baryo. Doon na lang po kami magtitinda sa bayan. Tsak, walang makakakilala sa amin. Ay, kahit saan talaga, hindi kami tinatantanan ng mga taong mapanira. Inagabihan na. Mahimbing lang natutulog si Nolan. Lihim na lumabas ng bahay si Aling Malia. Bit-bit ang bag na naglalaman ng kanyang mga gamit. Ako mismo ang maghahanap sa'yo kahit saang lupalop ka man pumunta. Pasinghot-singhot pa sa naanimoy inaamoy ang daan na tinatahak. Ilang sandali tumingala sa bilog at maliwanag na buwan na. Upang makontrol ang sarili sa pagiging aswang ay hinaplos niya ang langis sa buo niyang katawan upang maibsan ang pag-init ng kalamnan. Yun ang langis na may apdo ng ahas na may halong sangkap ng halamang gamot na may orasyon pa ng yumao nitong asawang manggagamot. Binagtas niya ang daan kung saan nasisingot niya ang mabahong amoy na may halin tulad sa nabubulok na karne ng hayop. Aba, malapit na kitang matuntun. Akala mo talaga. Maisahan mo pa ako, ha? Ipapaako mo pa sa manugang ko ang kawalang hiyaan mo? Pues, huhulihin kitang hinayupak ka. Nagkubli sa mayayabong na damuhan ng matandang babae at naninaw nitong may taong lumalakad patungo sa isang dampa. Nakahubad ito ng pang-itaas na saplot at tanging nakapantalon lamang ito ng punit-punit. Naglalangis pa ang katawan nito at nagbabaga ang mga mata.
at nakausli pa ang matatalim na mga ngipin nito. Namumukhaan kong lalaking yan ah. Akala niya siguro ay maiisahan niya ako. Sandali. At kukunin ko lang ang buntot pagi sa aking bag. Nay, bakit ka itlog ng nandito? baog! Gabi na. Ay, anong ginagawa mo rito, bata ka? Kayo nga ang tinatanong ko eh. Halina kayo, umuwi na tayo. Huwag kang maingay. May huhulihin lang ako. Nakikita mo ba ang nilalang na yon? Ayun siya sa silong ng bahay. Ha? Nasaan? Ayun o. Ang bata mo pa eh, pero mas malabo pang paningin mo kesa sa akin. Hindi ko po makita eh. Sis, padira ka naman eh. Dumito ka na nga lang. Mamaya eh, hindi ko pa maaabutan ng aswang na yan. Aswang? Ha, totoo pala na may aswang, Nay. Oo, kaya tumahimik ka. Mamaya marinig pa tayo at makatakas yun. Lumakad si Aling Maria upang puntahan ang aswang upang sugurin ang buntot ng pagi. Bagamat hindi niya napansin ang ugat ng kahoy na nakaharang sa kanyang daraanan, kaya't natisod siya at lumagapak sa damuhan. Nay! Ay naku, yan na nga ba sinasabi ko eh. Ay, aray! Ano ba itong pumulupot sa paa ko? Eh, mabuti na lang mayabong ang mga damo na binagsakan ko. Parang hindi nasaktan si nanay ah. Ang lakas niya at bumangon na parang walang nangyari. Kailangan ko siyang sundan. Baka madapa yun ulit. Nadat na ni Aling Malia ang aswang na nakanganga sa silong na animoy hinihigop ang enerhiya ng tao na nasa loob ng bahay. Naamoy din ito ang nanghihinang may sakit dahil mabango yun sa pang-amoy nilang mga aswang. Grabe namang kalaki ang bunganga mo ha! Hinihigop mo pa ang enerhiya ng bibiktimahin mo bago mo lapain. Ay, ang galing mo rin ano! Tapos, ipapaako mo sa mga inosenteng taong kahangalan mo! Hoy, bakit ka nandito? Umalis ka nga rito, tanda! Ay, syempre nandito ka! Tatapusin ko na ang kahangalan mong hinayubak ka! Ikaw lang pala ang naghahasik ng lagim dito sa baryo. Tapos, akala mo kung sino kang malinis na magtuturo sa amin ng mga kasalanan mo, ha? Gamit ang ginawang patpat na may tansong patalim sa dulo, ay itinutok yun ni Aling Malia sa aswang. Dahilan na matamaan ito sa binti, kaya't umalingaw-ngaw ang palahaw nito sa paligid. Aray ang binti ko! Walang hiya kang matanda ka! Mas walang hiya ka! Oh, tignan ko lang kung makakalabas ka pa riyan sa silong! Aray! 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 Tama na! Mahuli lang kita, kakalbuin talaga kitang matanda ka! Hindi ka nga makalabas dyan, huhulihin mo pa ako? Loko-loko! Buong lakas na tumakbo ang aswang na si Ben palabas ng silong at itinulak si Aling Malia. Bagamat nakailag ang matandang babae, kaya't napasubsob sa damuhan ng aswang. Aswang nga! Nay, lumayo ka sa kanya, baka saktan ka niya! Siya ang sasaktan ko! Ay, walang hiya ka, ha? Wala ka nang ginawa kundi ang mamerwisyo sa baryong ito. Papatayin kita! Aray! Tama na! Tama na, tanda! Ang lakas ni nanay na lumaban sa aswang. Nasa kanya pa rin ang mga gamit ni tatay pangontra noon sa mga masasamang elemento. Ang lakas pa rin pala ng bisa ng buntot paging pangontra sa aswang. Hindi ko hahayaan na makatakas ka pa, ha? Dahil patutunayan ko sa mga tao na ikaw ang pumapatay, hindi ang manugang at ang anak ko. Hayop ka! Sisirain mo pang reputasyon ng pamilya ko. Bago yon, papatayin na muna kita. Tumakbo si Nolan upang tulungan ang kanyang ina. Ngunit buong lakas na tumayo ang aswang at tumakbo upang tumakas. Paika-ika pa ito dahil sa sakit na sanhi ng paghataw sa kanya ng buntot pagi. Nagtamo siya ng maraming sugat at nadadapa pa sa talayban. Lumabas ng kubo ang may-ari ng bahay dahil sa ingay. Nalaman ni na Aling Malia na may sakit ang anak ng magsasaka.
Nakatakas ng hilayupak na yon. Hindi bale, nasugatan ko naman siya. Magtutuos pa naman kami muli. Aswang nga po yun, Nay. Akala ko sa kwento ko lang napapakinggan ng mga yan. Totoo nga sila. Ay, dako anak. Masamang aswang yon. At natatakam sa laman at dugo ng tao. May mga aswang naman na gustong mamuhay ng normal. Ganun ba, Nay? Nandito na naman ako. Gagamutin ko na muna ang bata. Umuwi ka na. Baka mapadaan pang aswang na yun sa bahay. Etong patpat na may tansong patalim. Dalhin mo to. O sige po, Nay. Basta mag-ingat rin kayo rito, ha? Dali-daling umuwi ng bahay si Nola na bit-bit ang sandatang ibinigay ng ina. Nagpaiwan sa kubo ang matandang babae at agad na ginamot ang batang may sakit at binigyan niya ito ng pangontra upang hindi na makalapit ang aswang na gustong umatake sa kanila. Habang naglalakad sa kasukalan ay may narinig si Nola na humahango sa talahiban. Tila ba'y habol-habol ito ang paghinga. Bigla siyang napatigil sa paglalakad nang bumungad ito sa kanyang harapan at matalim na nakatingin ito sa kanya. Ikaw? Pati ba naman dito sinusundan mo pa ako? Ha? Hindi. Napadaan lang ako. Ikaw ang magbabayad sa ginawa ng nanay mong bruha. Tignan ko lang kung hanggang saan ang tapang niya kung papatayin kita. Aray! Bitiwan mo ako! Ano ba? Luha-luha ang nanay mong yun. Pero bilib ako sa kanya. Dahil kahit na matanda na siya ay malakas pa rin siya makipaglaban kahit na uugod-ugod na siya. Aray! Bitawan mo ako! Malapit lamang sila sa tinitirhan ni Mang Marsing kaya't nagising ang matandang lalaki. Lumabas ito ng bahay at tinungang lugar kung saan nadidinig nito ang taong humihingi ng saklolo. Sumambulat sa paningin nito si Nola na nooy sinasaktan ng aswang at pilit na sinasakmal. Ngunit sinasangga ito ng binata gamit ang patpat na may tansong patalim. Hoy! Aswang! Bitawan mo siya! Ikaw pala ang pumapatay dito sa baryo at bibiktimahin mo pa si Nolan, ha? Kahit na magtulungan pa kayo, hindi niyo ako mapapatay. Ganon, ha? Aray! Bitiwan mo ako! Hindi ako makaina! Hindi ka na magtatagal sa mundo, bata. Papatayin kita bilang kabayaran sa pananakit ng bruha mong nanay. Hinataw siya ni Mang Marsing gamit ang itak. Ngunit nailagan niyo ng aswang at tumalon patungo sa matandang lalaki at tinagalan niya ito. Kung nagpahinga ka na lang sana sa bahay mo, di sana wala kang problema. Pakialam meron ka rin kasing matanda ka eh. Ay! Sakit ng braso ko! Ang lalim na sugat na dulot na mahaba niyang kuko! Hindi sina Nolan at Karen ang aswang, kundi ikaw pala, ha? Sino ka? Bakit mo sasabihin kung sino ako? Ano ka, sinuswerte? Layo mo si Mang Marsing! Hayop ka! Buong lakas na hinataw ni Nola ng patpat ang aswang kaya't tinamaan ito ng patalim sa pisngi. Dahilan na magkaroon ito ng sugat. Babalikan ko kayong lahat. Pagbabayaran yung lahat ng ginawa niyong to sa akin. Hoy! Bumalik ka rito! Hey, kahit duguan na siya'y matulin pa rin siyang tumakbo. Oo nga po eh. Sino kaya ang aswang na yan? Dito pa talaga sa baryo natin napagawi. Nakalaban siya kanina ni nanay. Nauna akong umuwi dahil ginamot pa niya ang batang bibiktimahin sana ng aswang na yun. Uuwi na po ako, Mang Marsing. Baka puntahan niya ang aking mag-ina. Maraming salamat po sa tulong mo. Ay, sige, umuwi ka na. Hindi naman papunta sa bahay niyo ang aswang na yun eh. Doon sa kabilang dako. Mag-iingat ka, iho. Pagdating ng bahay ay nadatnan niyang gising si Karen. Laking pagkabigla nito nang makita siyang duguan. Nolan, anong nangyari sa'yo? Saan ka ba nanggaling? Si nanay,
Nakasagupa namin ang aswang na siyang nambibiktima dito sa baryo. Isang lalaking aswang at parang kilala nga ni nanay. Naku naman, nasan si nanay? Nagpaiwan pa sa bahay ng batang ginagamot niya. Muntik na makuha ng aswang. Mabuti na lang, nandun si nanay. Paano na yan? Hindi na tayo ligtas dito. Huwag kang mag-alala. Hindi yun makakasugod dito sa bahay. Manggagamot si nanay kaya marami siyang pangontra na inilalagay sa paligid. Halika na muna at gagamutin na kita. Ang lalim ng sugat mo, oh. Ang haba ng kuko ng aswang na yun. Pero nasugatan ko rin siya. Mabuti nga na itago pa ni ina yung mga tansong patalim ni tatay. Sandali at kukuha lang ako ng maligamgam na tubig. Ilang sandali bumukas ang pintuan sa kusina. Muntik nang mabuhusan ni Karen ng mainit na tubig ang biyanan. Nay naman, akala ko aswang na. Gising ka pa pala, Ineng. Ay nasaan si Nolan? Kararating lang po niya, Nay. Lilinisin ko nga po ang sugat niya eh. Oh, anak, bakit nasugatan ka? Nagpang-abot ba kayo nung hinayupak na aswang na yon? Opo, Nay. Buti nga tinulungan ako ni Mang Marsing eh. Pero sadyang malakas talaga yung aswang na yun. Naku! Bukas na bukas, hahanapin ko siya. Hindi ko siya tatantanan hanggat hindi ko siya napapasuko. Alam mo ba kung sino siya, Nay? Nasisigurado ko na ang barberong Ben na yon ang kinakasama ni Loling. Pupuntahan ko siya bukas sa bahay nila para tuluyan na siyang mamatay. Kung ngayon na lang kaya, Nay? Dumaan na ako ron. Hindi ko naramdaman ang enerhiya niya. Matapos mong malinis siyang sugat mo, pigaan mo ng katas ng dahon ng makabuhay na halaman. Para hindi yan maimpeksyon. Ha? Magpapahinga na ako. Sige po, Nay. Ako na ang bahala kay Nolan. Grabe si nanay. Parang assassin at hunter ng mga aswang. Kung umasta, kala mo bagets lang siya. Pumasok si Aling Malia sa kanyang silid at inilapag ang lumang baga. Muli nitong pinahiran ng langis ang buong katawan upang mapawi ang init na nararamdaman. Kabilugan pa naman ng buwan. Kaya agresibo ang Ben na yun eh. Matagal ko nang tinalikuran ng pagiging aswang sa tulong ng mahal kong si Ador. Ngunit, hindi pa rin nawawala ang dugong aswang na nananalaytay sa katawan ko. Naroon pa rin ang hindi pangkaraniwang lakas. Alam mo bang minsan, naririnig kong humihikbi si nanay sa tuwing mag-isa na lamang siya. Mahal na mahal kasi niya si tatay. Yung mga gamit ni tatay nandyan pa, tinatago niya. Mga lumang damit, nasa aparador niya. Matapos mapatay si tatay ng mga kaaway, sumunod naman kaming nagkasakit ni Ninita. Maswerte nga lang ako at gumaling ako eh. Mahina ang katawan ng kapatid ko kaya namatay rin. Samantala, paika-ikang tumakbo ang aswang papasok ng gubat. Hindi ito umuwi ng bahay na kanyang tinutuluyan dahil alam nitong nakilala na siya ng matandang babae. Dinilaan niya ang mga sugat, ngunit hindi nito magawang pahilumin dahil sa tansong patalim na ginamit ng kanyang kalaban. Buwisit na matandang yon. Hindi siya pangkaraniwang manggagamot lamang dahil nararamdaman ko ang lakas ng isang aswang sa kanyang katawan. Pero bakit hindi man lang siya nagbabago ng anyo? May tao. Kailangan ko magtago baka makita nila ako. Kinabukasan, muling dumaan si Aling Malia sa bahay na tinutuluyan ng barberong si Ben. Ngunit sinabi ng kinakasama nitong si Loling na hindi ito nakauwi mula pa kagabi. Kaya't hindi nga nagkamali ang matanda na ang aswang ay ang lalaking yun. Malia, ang sabi ni Loling hinahanap mo raw si Ben. Napadaan kasi ako sa barberya wala siya ron. Magpapagupit ka na ba? Hindi. May kailangan lang ako sa kanya. Ano naman ang pakay mo? Kamakailan lang galit ka sa kanya. Wala naman. Gusto ko lang siyang kausapin sana. Kasi kagabi,
May nakasalubong akong hindi pangkaraniwang nilalang. Nakausli lang ang ngipin, pero kamukha ng Ben na yon. Tapos ngayon, wala siya rito. Kagabi may nakasagupa kami ni Nolan. Lalaking aswang. Parang pamilyar nga ang mukha niya sa akin eh. Ayaw nga, kamukha ni Ben. Hindi pa nakakalayo ang aswang na yon sa baryong ito. Dahil marami siyang sugat na natamo. Hahanapin ko siya. Sapagkat perwisyo ang dala niya rito. Kung hindi ko siya kakalabanin, patuloy niyang sisirain ang manugang ko na siyang inaakala ng mga tao na pumapatay. Sa totoo lang, si Ben ang nagsabi sa akin na wag na raw akong bumili sa pares ninyo dahil maaaring laman loob ng tao ang sahog doon. Oh, tapos, siya pala itong totoong mamamatay tao. Kung sakaling si Ben nga ang aswang, saan mo naman siya hahanapin? Kahit saan. Basta't sabihan mo na lang ang mga kababaryo natin na maghanda. Dahil hindi natin sigurado kung patay na ang gunggong na aswang na yon. O sige, sasabihan ko sila. Ilang araw na hindi nakapagtinda sina Nolan at Karen dahil sa malalim na sugat na natamo ng lalaki sa braso nito. Simula ng araw ding yun ay hindi na muli nagpakita ang barberong si Ben sa baryo. Kaya't laking pagtataka ng mga nakakakilala sa kanya kung saan ito nagpunta ng walang pasabi. Nay, saan ka ba nanggaling? Bakit ginagabi ka na sa pag-uwi? Nakikipagkwentuhan sa mga amiga ko. Bakit? May kailangan ka ba? Wala naman, Nay. Nag-aalala lang ako na baka nasa paligid lang yung aswang at muli tayong sugurin. Mas mabuti nga na magkaharap kaming muli para masiguro kung mahuli na siya ng mga tao. Sa gayon, mapanatag ng kaisipan ng lahat. Tsaka, nang malinis ko rin ang pangalan ninyo, lalo na ni Karen, na hindi siya ang sanhi ng patayan dito sa baryo. Sigurado ako ang walang hiyang Ben na yon ang aswang. Sinabi mo sa kanila na yung barbero ang aswang? Ang alam lang nila na lalaki ang aswang. Kaya nga mas mabuting sila na rin ang makakatuklas kung sino. Tsaka sa tulong ni Marseng, napatunayan na hindi tayo ang tunay na salarin. Habang naglalaba sa balon napansin ni Karen na may taong napadaan sa kanyang likuran Nagulat siya nang bigla siya nitong sakalin kaya't gano'n na lamang ang kanyang pagpupumiglas. Papatayin kita. Iwan mo! Hindi ko man mapatay ang matandang hukluman na yon. Ngunit iisa-isahin ko ang mga mahal niya sa buhay. Tingnan mo ang ginawa sa akin ng bilang mong bruha at ang kinakasama mong tarantado. Ipaparanas ko rin sa iyong ginawa nila sa akin. Nay, boses ni Karen yun Parang humihingi ng tulong. Ay, oo nga. Halika, puntahan natin siya. Nakasalubong nila si Ronron na nooy takot na takot. Hindi ito makapagsalita. Bagkus umiiyak lamang ito at itinuturo ang kinaroroonan ng ina. Nandilat ang mga mata ni Nolan nang makitang kinakaladkad ng lalaki si Karen. Hoy! Bitawan mo siya! Hayop ka, buhay ka pa! Apo, pumasok ka sa bahay at huwag kang lumabas, ha? Pupuntahan lang namin ang nanay mo. Sinunod ng bata ang utos ng kanyang lola. Dali-daling sinundan ng matandang babae ang kinaroroonan ng taong nananakit sa kanyang manugang. Bit-bit ang palakol at buntot ng page ay sinugod niya si Ben. Bitiwan mo ang manugang ko! Hindi ba't ako naman ang pakay mo? Tayo ang magtuos! Duwag! Sinira mo ang buhay ko. Kaya papatayin ko ang mga taong malapit sa'yo. Tignan ko lang kung hindi ka lumuha ng dugo sa pagdadalamhati. Hoy, Gunggong! Ikaw nga itong nanira sa amin, hindi ba? Ipinagtalat mo kami ang aswang na pumapatay sa baryong ito. Yun pala, ikaw naman talaga. Ikaw rin ang dahilan kung bakit nagkakasakit ang mga kabataan dahil hinihigop mo ang enerhiya nila. Ang dami mong alam, tanda.
Huwag ka mag-alala. Ibibigay ko sa iyo mamaya ang ulo ng manugang mo. Tarantado ka! Bitawan mo si Karen! Wala siyang kasalanan sa'yo! Tumutusok na ang kutsilyo sa leeg ng babae, kaya't dumadaloy na ang dugo. Nangangatog ang katawan ng babae dahil mahigpit siyang sinasabunutan ng lalaki at sinasakal gamit ang matipuno nitong braso. Bagamat hindi na malaya ni Ben na naroon sa kanyang likuran si Mang Marsing kasama ang mga anak nitong lalaki. Kaya't malakas na hinambalos ng matanda ang likod nito gamit ang sanga ng kahoy na panggatong. Aray! Mga walang hiya kayo! Sige, igapos niyo siya. Kunin niyo yung patalim sa kanyang kamay. Aray! Bitiwan niyo ako! Mga walang hiya kayo! Papatayin ko kayong lahat! Kaya pala ganun mo na lang siraan si Nolan at Karen, ha? Ikaw lang pala ang aswang. Ang lakas pa ng loob mong kaibiganin kami at paniwalain na mabuti ang hangarin mo sa libreng gupit. Yung pala'y may kabulastugang ka palang ginagawa. Pilit nilang ginapos ang lalaki gamit ang baging. Ngunit tumilapon silang tatlo nang bigla itong nagwala. Nanilisik ang mga mata nito at tumutulo pa ang laway. Nagpapahiwatig na gutom na ito at gustong kumain ng laman at dugo. Wala akong ititira kahit isa man sa inyo. Sige, magtulungan kayo. Pero hindi niyo ako mapapatay. Kumaripas ito ng takbo at nilundagan ito ang anak na bunso ni Mang Marsing upang sakmalin. Ngunit maliksing hinampasan ni Aling Malia ng buntot ng page dahilan na napaigtad ito sa nararamdamang sakit. Wala ka talagang kadala-dala. Layuan mo ang batang yan! Pakialamera kang matanda ka. Kung hindi ako nagkakamali, isa ka ring aswang na nagtatago sa katauhan ng isang manggagamot. Maging ikaw ay may lihim na itinatago. Bakit ayaw mong sabihin sa kanila? Natatakot ka ba? Nakamuhian ka rin na katulad sa akin? Ha? Hindi ako katulad mo na halangang kaluluwa. Walang awa na basta-basta nalang kumapas lang ng mga kabataan. Eh kung may pinapatay man ako, yun ay ang kagaya mo na walang hiya. Muling hinambalos ng matandang babae ang aswang ng buntot ng page ng paulit-ulit. Umalingaw-ngaw ang sigaw nito sa loob ng gubat. Tatakas na naman sana ito, ngunit hinagis ni Mang Marsing ang palakol patungo sa binti ng aswang. Bumaon yun kaya't napasubsob na naman ito sa lupa. Wala rin kayong pinagkaiba sa akin. Mamamatay tao rin kayo. At ang matandang yan ay isa ring aswang. Kahit nasasaktan ka na, matabil pa rin ang dila mo. Hindi ka marunong humingi ng tawad. Talagang bastos kang lalaki ka. Tawad? Sa palengke lang meron yan. Isa ka ring kampo ng Diablo tanda. Pero magmamaang-maang ka pa. Siguro kaya gusto mo kong patayin dahil gusto mong ikaw lang ang makalasap ng dugot laman ng mga bata sa baryong ito. Kaya mo pinatataba ang bata na hindi mo naman totoong apo dahil sa susunod na kabilugan ng buwan ay siyang gagawin mong pantawid gutom. Pinapangunahan mo ako, ha? Naisip mo ba talaga yung tarantado ka? Gunggong ka talaga. Hoy, hindi ako katulad mo. Kaya wag mo kong igagaya sa'yo. Malakas na binatukan ni Aling Malia ang lalaki dahil sa mga sinasabi na naman ito. Bagamat maliksing kinuha ng lalaki ang palakol na bumaon sa kanyang binti upang isaksak yun sa matandang babae. Ngunit bago pa man ito maibaon sa katawan ni Aling Malia, ay sunod-sunod na putok ang kanilang narinig na pinakawalan ng isang mga ngaso na kanina pa nakamasid sa pangyayari. Bumaon ng tansong mga bala sa katawan ng aswang, kaya't pasinok-sinok itong humandusay sa lupa. Baka walang hiya kayo. Oh, ayan. Nainis na ang mga ngaso sa'yo kahit sa huling sandali mo'y tarantado ka pa rin talaga. Nay, may sugat ka ba? Natamaan ka ba ng bala? Ayos lang ako, anak. Kaunting daplis lang naman ito.
Nay, maraming salamat. Kung hindi dahil sa inyo, napatay na ako ng lalaking yan. Huwag kang maniwala sa sinasabi ni Ben. Hindi ko kayo sasaktan. Mahal ko kayo ni Ronron. Alam ko naman po yun, Nay. O siya, umuwi na tayo. Sina Marsing nang bahala sa bangkay ng lalaking yan. Ilang sandali dumating sina Kapitan Danny at ang mga kagawad dahil ipinagbigay alam sa kanila ng isang anak ni Mang Marsing ang nangyayari. Kapitan, mabutit narito na kayo. Hay nako, itong si Ben, muntik nang patayin nitong si Karen, maging kami. Siyang naghahasik ng kababalaghan sa baryong ito. Mula pa man siguro noon na mga hayop ang nawawala. Hindi pa nakontento. Mga kabataan naman ang pinuntirya. Ayan na si Loling. Marsing, ikaw na magpaliwanag sa kanya ha. Uuwi na muna kami dahil hinihintay na kami roon ng aking apo. Natatakot pa naman yon. Sige, ako nang bahala. Halos mahimatay sa iyak si Loling nang makitang naliligo sa dugo si Ben. Hindi ito makapaniwala sa isinalaysay ng mga taong naroon sapagkat ayon sa kanya ay mabait na tao si Ben at hindi nito kayang manakit. Hanggang ngayon, yan pa rin talagang paniniwalaan mo. Muntik na kaming mapatay ng lalaking yan. Ginamit ka lang niya para may tutuluyan siya rito na hindi nabibisto ang tunay niyang pakay. Hindi na nagsampa ng kaso si Loling sa mga taong pumatay kay Ben. Dahil ang lahat ng naroon ay nakasaksi kung paano sila pagtangka ang patay ng lalaki. Simula nang mamatay si Ben, ay wala ng bangkay na natatagpuan sa mga talahiban at naging payapa ang pamumuhay ng mga taga-baryo. Pumatok ang paresan ni Nolan at Karen hanggang nagkaroon na sila ng 10 food cart. Silang mag-asawa mismo ang nagtitimpla at ang mga kakilala nila ang nagtitinda sa iba't ibang lugar sa bayan. Sa gayon ay malaking tulong din yon sa kanilang kababaryo na minsan na silang pinaghinalaan ng mga aswang. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Shoutout po tayo kay Sally Albino from Kawayan City, Isabela. Shoutout sa Grefaudia family, Imperial family at Ledesma family from Laguna. Kumusta po kayo? Shoutout po kay Chloe Abalos from Riyadh, Saudi Arabia. Hi kay Bimski Vlog. Hi kay Josephine De Los Trinos. Hi kay Honeylove Sweetman from Bahrain. Hi kay Romeo Palingkod from Villanueva, Misamis Oriental. Hi kay Elizabeth Dunca. Alright, marami pong salamat sa inyo and God bless all of you.